So hello and welcome back to my channel. It's me, Lenggay's TV. So tara guys, at samahan nyo kong gumawa ng simpleng merienda para sa mga bata na kung ano lang yung meron nandito sa aking cabinet sa kusina. Tara, let's go guys and samahan nyo ako. Let's go! So, ayan guys, no, i-combine nyo lang siya lahat ng mga powder. Yung mga powder na nabili nyo. Bago nyo ilagay yung evap milk. Sa totoo lang, dapat maraming evap to. Dapat 2 ingkan ng evap. So, ang nangyari, nagkamali yung inutusan. Ang biniling ingkan na evap ay maliit lang. So, ayan, tsinagaan ko na lang at nag-add lang ako dyan ng 2 cups of water. So, depende na lang sa inyo kung gaano ninyo at kung gaano ang gusto ninyong lapot sa inyong toppings. Ayan. Nilagyan ko lang din yan siya ng konting harina kasi para pagka niluto mo na siya is medyo may lasang parang pudding ba, parang ganon. Ayan, at dinagdagan ko nga ng 4 na kutsara na gatas powder. Pero dapat talaga is evap ang ilagay. Much better yung evap ang ilalagay mo kasi para maging creamy. So, nag-open na nga ako ng kalan na nasa minimal heat lang siya dahil para hindi ganon kadali at para hindi masunog yung ating hahalu-haluin at imekos-mekos na ewan. Hindi ko alam ang tawag dito pero napanood ko lang siya diyan. Napanood ko lang sa Facebook na ano daw siya, ah, ano yun yung anong tawag yun, pudding cake. Yun ang sabi nila, pudding cake. Kasi nga yung pinaka bread toppings niya na nasa ilalim, hindi toppings ang tawag kumbaga yung pinaka yung sa puwetan, na gagamitin is yun nga, kung nakita niyo do'n sa aking unang video na nilagay diyan is fudgy bar yung aking ginamit. Instead na magbe-bake ka pa ng tinapay, so hindi mo na kailangan mag-bake. Gagamit ka na lang ng fudgy bar, baka naman. So ayun lang, nag-try lang naman ako guys kasi napanood ko siya. Para bang na-curious lang ako kung totoo ba. Pero dahil nga mali-mali yung ating ingredients is masarap naman siya, sa totoo lang. At gustong-gusto ng mga bata dahil matamis. At saka yung jelly na ginamit is dapat, talagang choco lang siya or clear gelatin, hindi yung lasang kape. Naglasang kape tuloy siya kasi ang binili, hindi nagbabasa yung bumili. Ang binili kulay chocolate lang, pero hindi niya alam coffee pala yung flavor nung gelatin na binili niya. At saka kung gagawa kayo guys, kung ilalagay niyo yung gelatin powder is kalahati lang nung sachet na bibilhin niyo. Huwag niyo ilalahat kasi para hindi siya gano'n ka-bongga tumigas. At eto pa, mistake ko din na last na ako nag-prepare nung parang lagayan at nung fudgy bar at naiwan ko na sa kalan yung ginawa kong pang-toppings na dapat is pagkakulo nun is dire-diretso lagay dito sa may ating lagayan. Ayan, paglagay niyo ng fudgy bar, medyo kukunot-kunutin niyo lang siya, parang ipaghihiwa-hiwalay niyo at spread out niyo lang sa inyong mga lagayan. Dahil wala ko ibang lagayan, ang aking lagayan is ayan, yung microwavable box na lang yung ginawa ko. Sa totoo lang nung nakaraan ko pa gusto gumawa ng kahit man lang yung ano yun, yung graham. Kaso hindi ako makagawa-gawa dahil kulang ang ating budget kaysa magbili ako at gumawa ng graham, ayun,
sa panaginip na lang. Ayan, sa susunod na lang siguro 'pag may budget na kasi nahirapan din ako kung magkano iwan sa'kin pagkakasyahin ko kung ano yung mabibili kong ulam sa buong araw na kasama na yung almusal, meryenda, ganyan. Minsan nga wala ng meryenda kaya minsan talagang umaandar yung ating mga kaisipan ng mga nanay kung ano yung mga dapat nating gawin pang-meryenda sa mga bata. Kasi hindi talaga puwede guys na hindi ka maghahain ng meryenda at lalo na kung pinatulog mo sila sa tanghali. Ayan kung napapansin niyo medyo nagbuo-buo na nga yung aking toppings diyan sa ibabaw. So kaya be careful sa ating mga ginagawa o niluluto. Ay, dapat pala talaga is naka-prepare na tayo at ready na para isalin-salin na lang siya talaga agad. So better luck next time, gagawin ko 'yan and uulitin natin ang paggawa ng ganito. Kasi pangbata itong nagawa ko, hindi ko siya feel para sa aking mouth. Hindi ko siya gusto para sa bunganga ko. Dahil iba yung lasa para bang naghalo na yung chocolate, yung kape, yun tapos may gatas, parang hindi ko talaga siya feel. Hindi siya pangbata na ano, na pangkain ba. So, sa susunod na lang kapag kumpleto na yung ingredients natin. Ayan. Siyempre para meron din tayong vlog na ngayong araw, talagang pinilit kong gumawa ng ganito. So, pagpasensyahan niyo na at ito lang ang aking na-share sa inyo. Ayan. At pagkatapos na ngang mailagay, 'di ba para na siyang pudding, i-spread out niyo lang yung nasa ibabaw. Yung sa ibabaw guys, 'yan yung choco flavor na na powder milk, gano'n. Tapos ginawa ko lang siyang choco topping sa ibabaw at binudburan ko lang din sa ibabaw ng choco powder milk, ayan. Para naman magkaroon ng tamis sa ibabaw kasi hindi talaga ako nag-asukal doon sa aking ginawa kanina. So, ayan na siya guys at ready na. Tikman na natin. Tikman! Tikman na. Oh, ayan na siya. Ito lang. Ma? Ayan na siya. Oh. No, di ka kakain. Mali yung nabiling kulay eh. Kulay coffee yung nabili. Kaya, ganyan ang kulay niya. Dapat yun dito na ano, sa gitna. Kulay, kulay white. Tingnan natin. Paano? Wow, grabe oh. Ma, pang jelly yan? Oo. Rio muna. Rio. Okay, Rio. Wow! Okay, Liam. Ma! Wow! Ulang sa gatas. Ano sa jelly? Sarap yan. Ulang sa gatas Mas yan. sinalata. Ha? Ma! Kuha ka na lang. Oh, dun. Hindi mo po ano. Sarap. Yeah. Natin. I like Milo. Milo. Ulang sa gatas. Dapat talaga ibap. Yeah, Papa. Purong ibap. Dapat talaga purong ibap. Hindi pwede yung ano. Lasang kape. Sarap. Sarap. Tamapay. Sarap daw tinapay. Yeah, sarap. Oh. Ay, sana. Oh, nito na. Lagay mo na sa rep. Ma! Yeah. Dito ka na, kala ka na. So, yun lang. Iba tayo uli next time. Bibili ako ng real ingredients. Tsaka chocolate talaga. Dapat chocolate. Meron dun sa daddy, chocolate bar. Yung, para okay yung gawa natin sa sunod na cake. Yes.
One eternity later. Ayun na nga. At biglang nga kaming lumabas muna ng bahay at para bumili ng aking wheat bread. Yun. Kasi hindi ako nagra-rice ngayon dahil ng mga nakaraang linggo, nagkaroon talaga ako ng malakas na heartburn at acid. So, ayan na siya guys. Sa paglabas nga namin, nakasalubong namin si Jollibee at sayaw siya ng sayaw. Sabi ng asawa ko, imbis na yung mga anak mo yung matuwa, hindi ko alam bakit parang ikaw pa yung tuwan-tuwa. Hindi, kasi natutuwa ako kay Jollibee. Alam niyo naman si Jollibee? Si Jollibee ang bida ng saya. So, sa mga bida-bida dyan, huwag nang magpabida dahil kahit kailan hindi kayo magiging bida, ang laging bida ay si Jollibee lang. Charot. Ayun, dahil nga may katakutan ng aking mga anak. Ayan, di ba naging sweet pa si Jollibee? Takot nga yung aking mga anak na nagulat sila biglang gumagalaw na si Jollibee sa paningin nila. First time nila natitigan si Jollibee na gumagalaw ng ganyang kabongga at sumasayaw-sayaw pa nga at may tugtog. Kaya yun, ayan, pinanood muna namin at sabi ko kay partner ay videohan niya at para maidagdag ko dito sa aking vlog for today's video. So yun lang guys, sa mga hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel. Yun, at maraming salamat sa inyo mga suporta. Ayan, mag-subscribe na kayo guys. At maraming salamat sa inyong lahat. And see you around. Diba? Grabe, ang bongga talaga ni Jollibee. Kung may kembot pa talaga pababa. Diba? Ang cute niya talaga. Nung makita ko nga yan, gusto kong tanggalin yung niya, yung ulo para makita ko kung ano yung itsura niya sa loob. Yun, charot lang, joke lang. Tingnan natin kung kamukha niya ba si Jollibee, kung gwapo pa siya o hindi. Tanggalin mo yung ulo na. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit at walang sawang mga suporta sa inyo guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog for today's video kahit hindi ako masyado na-satisfy sa aking ginawa. Pero dahil na nandito si Jollibee sa aking vlog, so baka nag-enjoy kayo at least dito sa aking last part ng aking vlog for today's video. So, ayun ulit. At uulitin ko ulit. Maraming salamat sa inyo guys. And mag-like, share, and subscribe na kayo sa aking YouTube channel. And see you around.